Kung nandito na sa ating linya, si Attorney Ferdinand Iman, ang Chief ng Operations ng Field Operations sa Mindanao, pabatiin muna natin siya ng isang magandang umaga. Attorney Ferdinand Iman, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Gary, at sa lahat sa mga nakikinig sa DWAD Radio po, dito sa programang Agri sa Bagong Pilipinas. At binabati ko po ang presidente natin. Happy birthday po, President Bongbong Marcos. Ay, Attorney, Yes po. diretso na ako doon sa ating pag-uusapan. No? Yung una, nagkakausap naman kami, then ni Undersecretary, ni Yusek Cheche Gonzales. Ano ba itong pakipaliwanag nga itong ALPAS program ng PCUP? Ano na ba yung nararating nito? At ano naman ang mandato ng PCUP dyan naman sa bahagi ng Mindanao bilang kayo ang chief ng operations? Tama po ba? Yes po, Sir Gary. Yun po, ano po ba yung ALPAS program? Ang alam po, ALPAS, laban sa kahirapan yan. Para sa pagpapaunlad ng ating mga nasa laylayan na tinatawag, yung mga maralita. Paki-expound nga ho sa amin ito para higiting maintindihan ng ating mga tagapakinig dito sa himpilan ng DWAD. Yes po, Sir Gary. Ito pong ALPAS Komunidad na programa ng Presidential Commission for the Urban Poor ay nagsimula nagsimula siya nung nag-ano kami ng malawakang konsultasyon about 300 urban poor leaders para malaman ang kanilang priority agenda, yung agenda nila 2025 to 2028. So nakita ng aming komisyon, merong apat talaga na priority issue and concern ng ating maralitang Tagalungsod, no? Ng ating sektor, itong basic access to basic services, yung livelihood and employment, pabahay, at saka yung food security. So kaya na-create po itong ALPAS Komunidad, no, na may limang pillars na mga activities tsaka priority interventions ng PCUP sa limang pillars ng kanilang concerns ng ating urban poor, yung pangangailangan nila. So ang ALPAS Komunidad is actually an acronym of yung apat na concerns nila plus yung intervention ng PCUP na pagiging ipapalakasin na kakayahan nila sa pag-protect ng kanilang karapatan at pag-promote ng kanilang welfare. Actually, ang ALPAS is acronym siya ng apat na pillars ng ating intervention. A represents access to basic services. Yung L naman is livelihood and employment. P is pabahay and site development. A is agriculture and food security. And S, of course, is intervention natin is to promote sustainability and mechanism and community governance po. No? ALPAS po, na-coin ito is the word ALPAS, parang makalagpas tayo sa kahirapan, yung ating mga urban poor sector. Diyan po sa bahagi ng Mindanao, kung saan kayo po ang hepe ng field operations division, diyan sa buong Mindanao po ito, hanggang doon sa Yes, BARM, po. kasali ho ba yung BARM, Yes po. So kasali siya, mula doon sa Kasali po, region 9, 9, Yes. 10, 11, 12, yung Caraga at yung BARM. Sir, So, yes. ano ho yung ratio, yung ating indicators na yung ating mga maralitang mga kasama doon, papaano ho natin mapapabuti yung kanilang kalagayan? Kasi isa ho yan sa direktiba ni Presidente Marcos. Kaya nga meron tayong whole of the government approach, di ba? Ito hong side by side with the National Anti-Poverty Commission bilang policy making body na nag-a-advise, nagpapayo sa Pangulo with other government agencies kung paano natin ma-alleviate yung ating mga kababayang mga maralita. In particular, dito naman ho sa PCUP, yung urban poor, paano ho ba natin sila matutulungan through that mga programa ng ating pamahalaan? Oh yes po. Whole of the nation approach po ito. Ito po talaga ang forte ng PCUP kasi coordinative body po ang PCUP. Although wala po tayong program like the SWD na directly nagbibigay, yung DOLE nagbibigay ng trabaho. But ang PCUP as coordinating body is inuugnay po namin ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno, even mga non-government organization na
maitutok yung kanilang programa at kanilang mga services sa ating sektor. So hindi lang tayo nakatutok sa pabahay, although PCUP palagi narelate sa pabahay dahil sa mga demolisyon tsaka eviction, but ang PCUP po ay sa lahat ng pangangailangan ng ating urban poor sector. Inuugnay po natin ang lahat ng mga serbisyo at programa ng ating gobyerno para ma-access ng ating urban poor, from access to yung health and education, yung livelihood and employment, housing, yung food security nila, at saka yung pinaka-importante is empowerment, kasi ang goal natin ay hindi lang sila maging passive recipient ng mga services at programs, but sila mismo maging capable sa pag-protect ng kanilang karapatan at saka improve ng kanilang welfare. No, so we coordinate with mga aligned agencies ng government, no, like DSWD, DOLE, sa livelihood, sa TESDA, sa kanilang training for livelihood, and of course sa funding din from DOLE at saka sa DSWD para sa kanilang livelihood. No, marami-rami na po tayong natulungan dyan ng mga communities. At the same time, hindi lang po ang main target natin dito is sa urban poor communities, but also we empower the local government units, no. Tumutulong kami sa yung mga technical assistance sa kanila para more capacitated din yung mga local government unit natin sa pagtulong ng ating urban poor sectors. Ferdy na lang para hindi masyadong formal. Kung okay lang po sa inyo, Attorney Ferdy. Yes, po. Yung papaano natin anyway, bago ho pala, ilan yung ating identified na sa urban poor diyan sa bahagi ng Mindanao, at ilan na ho yung napapabuti natin yung kalagayan nila through the government intervention sa mga programa tulad ng livelihood, etc., etc. Actually, ang urban poor population ng Mindanao is more or less mga 12 million po, Sir Gary. Buong And Mindanao then, ito, Attorney. Buong Mindanao. yes, Mula doon yes sa po. Region 9 hanggang BARM. Yes po, yes po. Pero ang PCUP kasi is ano lang po tayo, bale mga 18 area coordinators po umiikot sa buong Mindanao. Limited po ang ano natin. So nakatutok lang tayo sa ating mga accredited sa cities, mga communities na na-accredit natin at tinutulungan natin sa ating monitoring during demolition. Tinutulungan natin na maging maprotekta ng kanilang rights, no? At from there, tulungan natin sa pabahay and then livelihood, no, ang ating intervention sa kanila. Sa ngayon po, ang maano ko lang kasi yung sabihin natin na maano yung nila, yung economic status kasi is hindi kasi PCUP lang ang diyan Maraming tumutulong. Pero sa amin ngayon is we have this year lang mga 5 ang naano namin na malaking mga organization na from empowerment, no, pagbibigay sa kanila ng pagtuturo sa kanilang mga karapatan, capability building trainings na ibigay namin, and then accredit namin. Pagkatapos naugnay namin sila sa mga housing agencies at saka yung mga trainings na livelihood trainings at nakapag-avail ng funding for kanilang pag-start ng business, about mga 5 po dito sa Mindanao. Attorney, yung mga urban poor dyan sa mga lugar na organized yan, siyempre, bukod sa nire-relocate natin sila, yung mga organized urban poor natin. Kasi nung kami bumisita, kasama ko dito si CDA o IC Administrator ngayon, si Ray Elibaso, napag-usapan namin with the USEC Cheche Gonzales kung papaano sila, kasi organized na, para mas maging sustainable. Bago sila ililipat dun sa isang community, papaano yung ma-convert natin sila into a cooperatives. Mukhang tinitignan yung ganong aspeto ng tulungan ng Cooperative Development Authority at saka ng PCUP. Hindi ko lang alam kung ano na yung naging status ng pag-uusap nila, pero nung unang nag-usap si CDA o IC Administrator Ray Elibaso at si PCUP Chairperson Yusek Cheche Gonzales,
papunta sila doon sa ganung usapan, papaano natin matutulungan, ma-convert itong mga, kasi organized na yan, para Yes pag dinala mo siya, ni-relocate mo siya from one place to another, with the help also ng LGU, di ba? Kasi yung Yes PCUP, tulad din ng NAPSI yan, wala ring ganung kalaking pondo dahil monitoring policy ang trabaho lamang neto. Ang PCUP naman, meron ba kayong mga regional RDs? Or parang area office Sir lang? Gary, meron kaming per region, more or less, 3 lang yung staff namin, no? Yung 3 area coordinators na umiikot sa buong region, per region. Halimbawa, attorney dyan sa Mindanao, kasi ikaw yung chief ng Field Operation Division for Mindanao. We have ilang regions ba doon? 9, 10, 11, 12, Caraga at saka yung BARM. Lahat doon meron kayong focals? Yes po, meron po. Every region po Every meron region. kami. So, pero hindi lahat ng region po na may opisina kami. Ang meron namin is Zamboanga, meron kami sa Butuan, Cagayan de Oro, saka Davao. At saka Davao. So, yung papel naman ng LGUs dito kasi lahat ng LGUs, 'di ba, may parang urban for affairs sila, no? Yes. If kung ako'y tama, doon ba pumapasok yung coordination ng LGU with the PCUP para yung ating identification? Kasi alam naman natin may mga professional squatters, 'di ba? Na paano hinahandle ng ahensya o ng PCUP yung mga ganung problema na may mga sad to say, meron pa rin mga ganyan, no? Yung mga tinatawag nating professional squatters, Paano ba natin to Yes. hinahandle diyan naman sa area ng Mindanao? Actually, monitoring kami ng mga demolition and eviction, kaya nalalaman namin yung mga informal settlers. At the same time, bumababa talaga yung mga area coordinators namin sa area. Actually, independent with LGUs po yan. But we really then coordinate with LGUs, para mas maging yung pag-deliver ng services, kasi kailangan tayo ng convergence. We have to coordinate with LGU kasi ang LGU naman po ay yung primary nag-implement ng sa local government nila, di ba? So we really coordinate with them, but PCUP is independent yung pagkipag-relate namin sa aming mga accredited, sa aming mga urban poor communities at pag-protect sa kanilang rights, pag-empower din sa kanila. So talagang mahalaga yung paggampanin din ng mga local government units natin dito sa pagsasaayos ng ating problema sa urban poor. Hindi lang naman natin sila basta ililipat, 'di ba? Ikakapacitate natin sila para mas matulungan silang umangat. Kaya yung inyong programa na Alpas, yun 'di ba? Alpas laban sa Alpas laban sa kahirapan, no? Tama ba? Tama ba ako, attorney? Alpas Comunidad. Alpas Comunidad. So, yun yung bawat letra ng Alpas may ibig sabihin yan. Paki-explain nga ng konti, Attorney Iman, para mas maintindihan po ng ating mga listeners at sa radyo at dito naman sa social media page ng himpilan ng DWID AD. Okay po, Alpas is, letter A ng Alpas po is access to basic services, health and education. Ito po yung tinutulungan natin yung makaano sila ng clean water, yung ma-access ng health programs, and then mga rights and privileges ng mga PWDs natin, senior citizen and women sa ating urban poor sector. Then ang letter L po is represents livelihood and employment, yung ating interventions, yung job placement, micro-enterprise, ma-access nila ito, yung microfinance, Ang example nitong livelihood is yung linking natin with DSWD, with DOLE, with TESDA training for livelihood, and then makukuha natin yung initial funding sa kanilang business. Yun po. And then sa letter P po is pabahay, lupa at site development. Of course, mag-umpisa ito sa yung pagpapaalis sa kanila, demolition and eviction. Andoon na tayo through sa pre-demolition conference. Walang police assistance na ibinibigay kung hindi dumaan ng pre-demolition conference na ipe-preside yun ng PCUP at i-report yun bago i-approve ang police assistance ng court order demolition, tsaka yung even administrative demolition. So doon pa lang, pag-uusapan na yung paano ma-relocate, paano mabigyan ng financial assistance. So ito yung sa pabahay, and then we coordinate with NHA at saka DSUD para mabigyan ng and of course local government unit para mabigyan ng relokasyon, tamang relokasyon at pabahay. And then sa food security naman, letter A, sa ng Alpas is
agriculture and food security. Ito, basic need talaga itong pagkain. So, we coordinate with DA, Department of Agriculture, at nagbibigay din kami ng urban container gardening training, yung paano gamitin yung mga waste, mga tira-tirang pagkain, yung mga balat ng ating sa kusina para maging fertilizer sa ating urban container garden, no? Para may healthy na pagkain at saka may pwede kung magsobra, pwedeng mabenta ng ating mga urban poor. And then letter S, ito po ay meaning S is sustainability mechanism and community governance, no? Ito po is more on papalakas ng ating urban poor, mga beneficiaries, sila mismo is masustain yung mga naitulong sa kanila ng ating gobyerno, no? Hindi lang bigyan, kundi gawin din natin silang capable na mag-survive sa naiumpisa nating naibigay sa kanila. Yun po ang letter S sa pass. At least malinaw, attorney, ano? Una, bago kita pakawalan, dahil alam ko namang family day ngayon, Sabado, no? Okay. Mabuti nga, naabala kita. Bibigyan na lang kita ng parting words. Baka meron kang parting words na nais mong ibahagi sa ating mga taga-pakinig sa radyo at yung mga nanonood naman sa ating social media page ng DWAD. You have the opportunity, Attorney Ferdinand Iman, ang Chief ng PCUP for Field Operations Division ng Mindanao. Okay po. Thank you, Sir Gary. Sa lahat po na ating nakikinig, don't forget po na ang PCUP is a bridge, no, tulay ng ating maralitang tagalungsod at ang ating gobyerno. So, andito po kami para i-link kayo sa lahat ng concerns ninyo, no, from pabahay, access to basic services, livelihood, yung sa problema sa pagkain. Tutulong po kami na ma-link kayo sa tamang ahensya ng gobyerno na makatulong sa inyo, no? Hindi man madali na ma-solve natin ang kahirapan, but tulong-tulong ng lahat ng ahensya ng gobyerno at ng PCUP. Hopeful po tayo na slowly maging may resulta po ang ating ginagawa. So kung gusto po ninyong makipag-ugnayan sa amin sa fields, yung mga taga-Luzon po, pwede po ninyong makontak ang aming opisina po. Ang office namin is nasa 8th and 10th floor ng upper class tower, no, sa Quezon City, corner Scout Reyes, Barangay Paglisan, Diliman, Quezon City. And then sa Mindanao po, Field Operations Division for Mindanao po, sa Door 12, Ebro Pelayo Building, Juan Luna Street, Davao City. And then sa Field Operations Division for Luzon, pwede po ninyong i-contact si Director Rodel Francisco, yung Chief of Operations nila, sa 8th floor, Sunnymead IT Center, 1614 Quezon Avenue, Diliman, South Triangle, Quezon City. Sa NCR naman po, pwede po rin yung i-contact si Dr. Olympia Micor, ang kanilang Chief of Operations, sa 10th floor po, upper class building, same po na aming central office, no? Upper class tower, Quezon City, corner Scout Reyes at saka Barangay Paglisan, corner Scout Reyes, Barangay Paglisan, Diliman, Quezon City. Kung sa Visayas naman po ng mga concerns, pwede po nating i-contact si Director Chloe Manlosa Osano, kanilang Chief of Operations, sa room 303, WDC Building, Osmeña Boulevard, Burgos Street, Cebu City. Pwede po ninyong i-follow, tsaka pwede kayo mag-message sa aming Facebook po, Presidential Commission for the Urban Poor. Pwede po doon ang inyong direct message sa Facebook po. Attorney Ferdinand Iman, maraming salamat sa iyo sa oportunidad na ipinagkaloob mo sa aming programa dito sa DWAD sa Agri sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat sa iyo at bahagi ka ng isang magandang umaga at tanghali namin ngayong araw na ito, September 13, kaarawan ng ating Pangulo ni si BBM. Maraming salamat, Attorney Ferdinand Iman. Maraming salamat, Sir Gary. Thank you din po. Salamat. Thank you.